Bitbit ang isang kahon ng cake at isang paper bag na naglalaman ng mga biniling pagkain. Mabilis na tinahak ni Isabela ang daan patungo sa elevator na tila sarado na. Sa kabutihang palad, umabot siya at nakahinga na maluwag sa ginhawa. Anong floor ka, miss? Tanong ng isang lalaking nakatayo sa malapit sa mga buttons ng elevator, na may ngiti sa kanyang mukha. Sa ika-negatibo, 14 na napalapag. Sagot niya na may ngiti, puno ng pasasalamat sa kabaitan ng lalaki. Marahil ay napansin nito ang mga daladala niyang bagay, at ang hirap na abutin ang buton, para sa floor, dahil sa bigat ng paper, bag na puno ng pagkain at kahon ng keke. Gayon kasi ay kaarawan ng kanyang kasintahang si Javier, at balak niyang bigyan ito ng isang sorpresa. Kaya't hindi niya ito binati kaninang umaga, kunwari ay nakalimutan niya. Ngunit sa katotohanan, labis siyang sabik na ipakita ang keke na kanyang inihanda, na pinagpuyatan noong nakaraang gabi. Halos madaling araw na siya nakatulog dahil sa ilang ulit na pagsubok bago niya ito na perfect. Ika-negatibo, 14 na napalapag. Wika ng lalaki nang bumukas ang pinto ng elevator. Nagpasalamat siya sa kanya bago lumabas. Pagkatapos makalabas ng elevator, agad niyang sinundan ang hallway hanggang sa makarating sa harap ng unit ni Javier. Kinuha niya ang keycard mula sa kanyang bag at maingat na binuksan ang pinto. Tahimik siyang pumasok sa loob ng unit. Nagtaka siya nang mapansin na patay ang ilaw sa salas. Ngunit hindi na niya ito pinansin at dumiretso na lamang sa silid nito. Alam niyang nandito lang ito at natutulog dahil kakauwi lang mula sa isang business trip. At ilang araw na rin niyang hindi ito nakita kaya't labis na niyang namimiss ito. Nang makarating siya sa tapat ng pinto ng silid ni Javier, inilapag niya ang mga daladala at takmang bubuksan na sana ang pinto nang may narinig siyang ingay mula sa loob. Mga ungol na tila nagmumula sa isang babae. Upang makumpirma ito, marahan niyang pinihi ang pinto, hanggang sa tuluyan niyang makita ang dalawang taong nagkakasangkot sa isang hindi inaasahang sitwasyon. Javier, hindi makapaniwalang tawag niya sa pangalan ng kanyang nobyo, na tila sarap na sarap sa ginagawa ng babae sa ibabaw niya. Napabalikwas ng gising si Javier, at tila nagulat na tumingin sa kanya. Ang babae, na tila nabigla, ay nahulog mula sa kama, kaya kitang-kita niya ang buong katawan nito, na walang anumang saplot. Ganoon din si Javier. Babe, hayaan mong ipaliwanag ko, anya. Ngunit siya ay napatawa na lamang habang naiiling. Hayaan mo akong ipaliwanag. Ano pa ang dapat mong ipaliwanag? Kitang-kita naman ang ebidensya ng iyong pagtataksil. Ito ba ang iyong ginagawa kapag hindi tayo magkasama? Ang magpakasasa sa ibang babae sa ibabaw ng kama? Puno ng galit na tanong niya. Babe. Sagot nito, ngunit tinaasan niya ito ng kilay sabay sulyap sa nakalantad nitong katawan. Lalo na sa pagitan ng mga hita nitong hindi man lang pinagkaabalahang takpan. Huwag mo akong tawaging bebe. Wala akong nobyong traidor at manloloko, sigaw niya, sabay sulyap sa babae na tahimik at tila nagagalak sa sitwasyon. Ngunit sa kanyang mukha ay makikita ang saya sa kaguluhan nilang dalawa ni Javier. Sigurado siyang hindi lamang ito isang pansamantalang aliwan ng kanyang walang modo na nobyo. Maaring nobya rin ito niya, katulad niya. Bakit kailangan mong magpaliwanag sa kanya, Javier? Di ba sinabi mo na hihiwalayan mo na ang babaeng, yan kapag ginawa ko ang gusto mo? Ngayon, ginawa ko na, kaya ano pang hinihintay mo? Itapon mo na siya, anang babae, na nagdulot ng biglang pagpanting ng kanyang tenga. Nilapitan niya ang babae at sa galit, ubod ng lakas niyang sinampal ito sa magkabilang pisngi. Halos umalingaw-ngaw ang tunog ng pagkakasampal sa buong silid. Ang lakas ng loob mong insultuhin ako. Maganda ka nga, pero isa kang higad, makati at mapanira. At huwag mo akong ikukumpara sa'yo, ha? Dahil kahit kailan, hindi ko ibubuka ang mga hita ko para lang makuha ang gusto ko. Sa madaling salita, isa kang napaka-chep na babae. At ako, ididispatsa ng magaling na lalaking yan. Well, para sa kaalaman mo, hindi na kailangan dahil ako mismo ang magdidisappear. Bebe, ano yan? Tanong ni Javier. Ngunit sa halip na sumagot, binuksan niya ang kahon at ngumiti dito ng napakatamis. Di ba birthday mo ngayon? Heto, pinagpuyatan ko pa nga ito para sa'yo. O, kainin mong lahat, galit na wika niya sabay tapon ng keke sa kanyang manlolokong nobyo, na tila hindi inaasahang gagawin niya iyon. At para sa'yo, maliit na higad. Kinuha niya ang mga laman ng paper bag, binuksan ito, at basta na lamang isinaboy sa babae, na hindi nakahuma sa kanyang ginawa. Bebe, sigaw ni Javier sa kanya nang akmang itatapon ulit niya ang laman ng isa pang disposable plastic sa mukha ng babae. Ano? Ipagtatanggol mo siya. Sabagay, ano nga ba naman asahan ko sa'yo?
Alam nyo, bagay kayo, di ba? Bagay sa inyong itsura kasi ganyan, karumi ang pagkatao niyong dalawa. Isa kang manloloko. Pinagkatiwalaan kita, lagi kitang inuunawa, pero ito lang ang igaganti mo sa akin. Bakit, Javier? Ano bang ginawa kong mali para gawin mo ito sa akin? Tanong niya habang pigil ang pagpatak ng kanyang mga luha. Hindi niya ipapakita sa kanila na mahina siya at sobrang nasasaktan. Ayaw niyang makita ng babae na ito na siya'y isang mahinang nilalang. Hindi mo kayang ibigay ang pangangailangan ko bilang lalaki. Kaya naghanap ako ng iba. Ilang beses ko nang pinaparamdam sa'yo na gusto kong makipag-ugnayan sa iyo. Pero binabaliwala mo lamang ang aking mga kagustuhan. Lagi mong sinasabi na hindi ka pa handa, kahit na alam mong pakakasalan naman kita anumang oras. Kaya masisisi mo ba ako kung hanapin ko sa iba ang hindi mo kayang ibigay sa akin? Sabi nito, na nagdulot ng pagsabog ng kanyang galit. Sa isang iglap, inadapo niya ang kanyang kamay sa pagmumukha nito. Dahil sa lakas ng pagkakasampal, halos bumaling ang mukha nito. Dahil lang sa hindi ko maibigay ang gusto mo, nagawa mo akong lokohin. Dahil lang diyan sa init ng katawan mo. Kung gusto mo naman pala na may mangyari sa atin, di sana inisip mo munang pakasalan ako. Ang babaw mong tao. Ngayon ko lang napatunayan na init lang ng katawan ang mahalaga sa'yo, at hindi talaga tapat ang pagmamahal mo para sa akin. Ngayon ko pinagsisisihang minahal kita. Ngayon, magpakaligaya ka sa kandungan ng malanding higad na, yan kasi tinatapos ko na ang lahat ng meron tayo. Sana ito na ang huling beses na makikita pa kita, kasama yung pagmumukha nyo. Pagkasabi niya nito, mabilis niyang nilisan ang unit ni Javier. Hindi niya pinansin ang pagtawag nito sa kanyang pangalan. Hindi mapigilan ni Isabela ang pagiyak habang umiinom. Pagkatapos niyang umalis sa unit ng kanyang manlolokong ex-boyfriend, dumiretso siya sa bar upang magpalipas ng sama ng loob at galit. Sobra siyang nasaktan sa ginawa ni Javier na panloloko sa kanya. Sa labis na sakit, hindi niya alam kung kaya pa ba niyang magmahal at muling pumasok sa isang relasyon. Si Javier ang kanyang unang boyfriend at labis siyang minahal nito. Ngunit sinaktan lamang siya. Kaya ngayon, heto siya't umiinom na mag-isa habang umiyak. Ubos na, nagtatakang tanong niya habang itinaas ang baso at binalingan ang bartender na abala sa pagpupunas ng mga baso. Pogi, maaari bang dagdagan mo pa ng alak? Anya rito. Bagaman alam niyang may tama na siya, hindi niya mapigilang umorder na may inom. Kanina pa siya sa bar na iyon, at noong una ay hinay-hinay lang siya sa pag-inom. Ngunit sa tuwing naaalala ang panloloko sa kanya ni Javier, pakiramdam niya ay gusto na lamang niyang lunurin ang sarili sa ala. Ma'am, kaya niyo pa ho ba? Mukhang lasing na kayo. Tapos mukhang nag-iisa ka lang, baka mapahamak ka niyan sa daan kung uwi kang lasing, sabi ng bartender, kaya't napahila mo siya sa kanyang mukha. Napakapakialamero nito. Bakit hindi na lang ibigay ang order niya? May pambayad naman siya. Concern ka ba sa akin, Pogi? Wow! Sana katulad mo ang ex-boyfriend ko, bago siya nag-isip na magloko. Pero wala na akong pakialam kung ano mang mangyari sa akin. Basta ibigay mo na lang ang order ko. Gusto ko pang uminom. Gusto kong mawala at makalimutan ang sakit na nararamdaman ko sa mga sandaling ito. Alak lang ang gusto ko, huwag mo namang ipagkait sa akin. Anya sabay punas ng kanyang mukha gamit ang likod ng kanyang palat. Bumuntong hininga muna ang bartender, at pagkatapos ay nagsali ng alak sa kanyang baso at inilapag ito sa kanyang harapan. Ibabalik na sana nito ang bote sa lalagyan nang mabilis niyang inagaw ito. Babayaran ko na rin, wika niya bago tumuon sa alak na nasa kanyang harapan. Sana lang talaga'y mawala ang sakit na kanyang nararamdaman. Kahit papaano'y mabawasan man lang ito. Kung maaari lang sanang mawala, sana ay tuluyan na lang itong maglaho, upang maipagpatuloy na niya ang kanyang buhay nang walang anumang iniinda. Kung alam ko lang na ganito kasakit ang mabroken heart, sana hindi na lang ako nagmahal. Sana hindi ko na lang sinagot si Javier. Ay, isang traidor at manloloko. Ang kapal ng mukha niya, sinumbat pa sa akin na hindi ko ibinigay ang gusto niya. Sira ulo pala siya. Kung pinakasalan niya ako, di sana nakuha niya ang gusto niya. Katawan ko lang pala ang habol ng buwisit na yon. Mabuti na lang nahuli ko siya, wika niya, na para bang kahit sa pamamagitan ng paglalabas ng saloobin sa bartender, ay mababawasan ang bigat na dinadala sa kanyang dibdib. May mga lalaki talagang ganyan, ma'am. Pero sana huwag mong isarado ang puso mo, dahil nasaktan ka ng manlolokong boyfriend mo. Alam mo, ma'am, parte na ng buhay ang sakit. Nasaktan ka, pero ang sakit na nararamdaman mo ang magpapatatag sa'yo. Kung hindi man ang ex-boyfriend mo ang nakatadhana sa'yo, sigurado akong may iba pang darating. Hintayin mo lang siya, pero habang wala pa,
enjoyin mo muna ang buhay bilang malaya, sabi nito, kaya bigla siyang natigilan at napatawa bago inisang lagok ang laman ng kanyang baso. Sinasabi mo lang yan kasi lalaki ka. Sigurado akong nakapanakit ka na rin ng damdamin ng isang babae. Saka, wala na akong planong magmahal kung masasaktan din naman ako. Wika niya bago nilaklak ang laman ng bote. Nang ibaba niya iyon, halos wala ng laman. Grabe ka, maam. Ginawa mong tubig ang alak Komento ng bartender. Kaya't nginisyan niya ito saka isinubsob ang mukha sa kanyang braso. Eseli. Huwag kang maingay, idlip lang ako Yung credit card ko, ingatan mo, saka huwag kang maingay. Nahihilo ako, sabi niya bago ipinikik ang kanyang mga mata. Pakiramdam niya ay biglang umikot ang kanyang paligid. Mukhang matapang ang alak na nainom niya. Nakaidlip na siya nang maramdaman ang mga brasong nag-angat sa kanya sa ere. Saan mo ako dadalhin? Sino ka ba? Ibalik mo ako doon. Gusto ko pang uminom, nagpapalipas lang ako ng hilo, at sinubukan niyang itaas ang tingin sa lalaking may karga sa kanya. Ngunit hindi niya makita ang mukha nito, dahil madilim ang paligid. Sarap ka, babae mong tao, umiinom kang mag-isa sa ganitong klaseng lugar, anang pamilyar na boses sa kanya. Tinawanan lang niya ito at isiniksik ang kanyang mukha sa dibdib nito. Wala na akong pakialam, at anong magagawa ko? Niloko ako ng walang hiya na lalaki na yon. Sakit na sakit nga Parang dinudurog ang puso ko, dahil hindi ko maibigay ang gusto niya. Ayon, naghanap ng ibang paglalabasan ng ini. Hindi pala sapat ang pagmamahalan sa isang relasyon, saad niya, puno ng hinanaki. Kaya ka nagpapakalunod sa ala. Bakit hindi mo na lang siya kalimutan? Marami pang iba diyan na mas deserving at tunay na mamahalin ka. Yung hindi lang katawan ang habol sa'yo. Yung lalaking handang pakasalan ka. Maganda ka, Isabella. Maraming lalaking naghihintay lang na mapansin mo. Sexy ka rin, kaya huwag mong sayangin ang panahon at oras mo sa walang kwentang lalaki na yon. Anito, puno ng pag-aalala. Talaga, maganda ako. Kaya mo bang patunayan ang sinabi mo? Tanong niya rito, ngunit wala siyang nakuhang tugon. Hindi niya alam kung dahil ba sa kalasingan, kaya niya naitanong iyon, o talagang gusto lang niyang marinig ang sagot nito. Puro ka rin lang salita, hindi mo magawang patunayan sa akin na totoo ang sinasabi mo, anya sa naiiyak na tono. Are you sure na gusto mong patunayan ko, yan sayo? Tanong nito nang maisakay siya sa sasakyan. Tugon niya sabay yakap sa lig nito. Then I'll prove it to you. Maghintay ka lang, bulong nito sa kanya sabay angkin sa kanyang labi. Agad din itong pinakawalan, bago siya nawala sa kanyang paningin. Siguro nga'y lasing na siya, para makaramdam ng excitement sa gagawin nila ng lalaki, na kahit hindi niya nakikita ang mukha, ay kilalang-kilala naman niya ang boses. Hindi mapigilang mapaungol ni Isabella, nang maramdaman ang paglapat ng kanyang likod sa malambot na kama. Kasunod ang pag-angkin ng kung sino sa kanyang labi, na agad naman niyang tinugon. Alam niyang lasing siya, ngunit mas lalo pa siyang nalalasing sa halik na pinagsasaluhan nila ng kanyang kahalikan. Dagdag pa ang marahan nitong paghaplos sa kanyang katawan. Maya-maya, binitiwan nito ang kanyang labi, at bumaba ang halik nito sa kanyang lig, patungo sa puno ng kanyang dibdib. Dahil sa pagkahilo, hindi na niya masyadong napagtuunan ng pansin ang pagkawala ng kanyang mga saplot sa katawan, dahil sa pagmamadali nito. Imsur pagsisisihan mo to kinabukasan, anang pamilyar na boses sa kanya, kaya bahagya niyang iminulat ang kanyang mga mata. Ngunit blurred naman ang mukha ng lalaki, kaya muli siyang pumiki. Maybe, but I want you to continue, anya rito na sinundan ng ngiti. Hindi rin naman nagtagal ay naramdaman na niya ang unti-unting pag-angkin nito sa kanya. Kaya napakagatlabi siya, dahil sa kirot na dulot noon. I'll be gentle. Don't worry, bulong nito sa kanya, kaya tumango na lamang siya bago tuluyang nakatulog. Kinabukasan, nagising siya sa pakiramdam na may mabigat na nakadagan sa kanyang tiyan. Sinulyapan niya ito, at ganoon na lamang ang palalaki ng kanyang mga mata nang makita ang mga braso na nakayakap sa kanyang biwang. Bigla siyang napabalikwas ng bangon, ngunit napadaing siya nang kumirot ang kanyang pagkababae. Are you okay? Tanong sa kanya ng lalaking katabi, kaya't hinarap niya ito. Ang gulat niya ay tila binuhusan siya ng malamig na tubig nang makita ang mukha ni Alejandro, na tila naputol ang masarap na tulog dahil sa kanya. Okay ka ba? Anong ginawa mo sa akin? Bakit magkasama tayo? Bakit wala akong saplot? Inis niyang tanong dito. Ngunit kinunutan siya nito ng noo at muling umayos ng higa, saka ipinikik ang mga mata. Wala ka bang natatandaan? Ikaw ang nag-aya sa akin dito at gawin ang bagay na to. Tao lang ako at lalaking may pangangailangan. Kaya sino ba ako, para tumanggi kung ang mismong palay na lumalapit ay palalagpasin ko pa?
And you offered yourself to me. Hindi kita pinilit na makipagtalik sa akin. Bahal walang salita ito, kaya't naiinis siya at hinampas ito sa dibdib. Lasing ako at hindi ko alam kung anong mga pinagagagawa ko. Ikaw ang nasa tamang wisyo eh. Dapat hindi mo sinamantala. Aano na ako ngayon? Wala na nang iniingat-ingat ang puri. Naiyak na sabi niya, sabay subsob ng kanyang mukha sa kanyang mga kamay. Nakainom rin ako kaya hindi ko napigilan na matukso sayo, sabi nito, ngunit hindi niya ito pinapansin. Hindi ko nga binibigay ang sarili ko sa bisita kong ex na yun eh. Tapos sayo lang palang bagsak ko. Sayo pang malapit ng ikasal, wika niya bago marahang bumaba ng kama, at binalot ang kanyang hubad na katawan sa isang kumot. Pagkatapos, pinulot niya ang kanyang nagkalat na saplot sa sahig at tumasok sa banyo upang magbihis. Paglabas niya, nagbibihis na rin si Alejandro, kaya bigla siyang napatigil at saglit itong tinitigan. Pwede bang kalimutan na lang natin ang nangyari sa pagitan natin? Total, hindi mo naman ako pananagutan kahit gustuhin ko. Matino akong babae, kaya sana huwag mo na lang ipaalam sa iba ang tungkol sa nangyari sa atin, sabi niya, na ikinalingon nito sa kanya. Sigurado kang kalilimutan na lang natin ang nangyari kagabi, tanong nito, na mabilis naman niyang tinanguan, bago hinagilap ng tingin ang kanyang bag. O Sage, kung yon ang gusto mo. If you're looking for your bag, nasa kots ko yon. Sumabay ka na sa akin, or if you want, ihahatid na lang kita sa tinitirhan mo. Anito matapos ayusin ang sarili sa mismong harapan niya. Huwag na, baka mamaya may makakita pa sa ating dalawa na magkasama. Makarating pa ito sa fiance mo, mahirap na, baka ako pang maging dahilan ng hindi niyo pagkakaunawaan. Sige na, mauna ka na at pakibigay, nahihiyang sabi niya sa receptionist ng hotel. Doon ko na lang kukunin, dagdag niya, at tinanguan na lamang ito bago siya iniwan. Inalipas muna niya ang 5 minuto, bago siya bumaba sa lobby ng hotel. Lumapit siya sa receptionist at nagtanong kung may bag na iniwan dito. Opo, ma'am. Teka, kukunin ko lang, sagot ng babae, at saglit siyang iniwan. Pagkabalik nito, dala na nito ang kanyang bag. Kinuha niya ito at nagpasalamat bago lumabas ng hotel. Umara siya ng taxi at nagpahatid sa bar, kung saan naroroon ang kanyang sasakyan. Pagdating doon, binayaran lang niya ang taxi driver, bago lumipat sa kanyang kotse. Pero bago niya ito pinaandar, nag-text muna siya kay Alejandro na hindi siya makakapasok dahil nananakit pa rin ang kanyang katawan. Hindi niya alam kung ilang beses siyang inangkin nito, basta't masakit ang gitna niya at hindi niya kayang maggalaw. Okay, take your time. Pumasok ka na lang pag feel better. Reply nito sa kanyang text na hindi na niya pinag-aabalahang replyan. Mamaya na lang kung ano pang isipin nito. Binalik niya ang cellphone sa kanyang bag at binuhay ang makina ng kanyang sasakyan. Saka nagmaneho pauwi sa kanyang bahay. Matagal na siyang naninirahan mag-isa sa bahay na nabili niya, habang ang kanyang mga magulang naman ay nasa ibang bansa. May negosyo ang mga ito doon at umuwi lamang sa Pilipinas tuwing Pasko o may mahalagang okasyon. Wala nang mas mahalaga para sa kanila kundi ang kanilang negosyo. Kaya't naiinis siya sa kanyang mga magulang. Parang wala silang anak na nangangailangan ng gabay. Mabuti na lamang at sa poder ng kanyang lola siya lumaki. Kaya natuto siyang maging independent, lalo na nang pumanaw ang tanging taong nagpapahalaga sa kanya. Ano kayang sasabihin ni lola kung nabubuhay pa siya at nalaman na naibigay niya sa lalaking malapit ng ikasal ang kanyang puri? Sa pag-iisip kung ano ang magiging reaksyon nito, bigla na lang siyang napangiwi at itinuon na lamang ang atensyon sa pagmamaniho. Mabilis na lumipas ang 1 buwan na hindi man lang napansin ni Isabella. Masyado niyang itinuon ang kanyang atensyon sa trabaho dahil ayaw na niyang alalahanin pa ang mga nangyari sa nakaraan. Gusto niyang mag-focus na lamang sa kasalukuyan at sa kanyang hinaharap. Hoy friend, pansin ko lang ha, kailan ka pa nahilig sa marshmallows at tekenote? Yun na lang nang yun ang kinakain mo. Di ba hindi ka naman kumakain yan simulat sa pool? Saka parang nadadagdagan ng timbang mo. Ani Sofa kaya naudlot ang pagsubo niya ng marshmallow at matalim na sinulyapan ang kaibigan na katrabaho rin niya. Ano namang masama kung kumain ako nito na dati kinakaayawan ko? Pinagbabawal na ba sa Pilipinas na kumain ng marshmallows? At saka wala naman akong pakialam kung madagdagan ng timbang ko. Pabor nga yun sa akin, para tigilan layuan na ako ng mga katrabaho, nating lalaki, at saka ang sarap kaya nito lalo na kapag sinausaw mo sa tsokolate siro. Grabe, heaven ang pakiramdam. Wika niya sabay alok dito na inilahad pa ang nalagyan ng marshmallow, na halos ilan na lamang ang natira. No thanks, I love my figure, tukmol nito. Ikain mo na lang ako Yem. Anito kaya siya na lamang ang kumain ng marshmallows,
bago ibinalik ang atensyon sa harap ng kanyang komputer. Hoy friend, umaming ka nga, buntis ka ba? Tanong nito kaya otomatiko siyang humarap dito. Mabilis niyang pinagana ang isip, at nang mapagtantong hindi pa siya dinadatnan, ay bigla siyang kinabahan. Friend, posible ba yun kahit one night stand lang? Tanong niya rito na ikinalaki ng mga mata nito, habang siya naman ay mangyak-ngiyak na. Wait friend ha, I explain mo nga at sinong ama. Don't tell me si Javier. Kaya kanya nagawang pagtaksilan, dahil hindi mo maibigay ang gusto niya. Kaya naman imposibleng siya. Now tell me, sinong naka one night mo? Kilala ko ba si Sir Alejandro, alanganing pag-amin niya sa bayukong ulo. What? Kay Sir talaga? Ha, friend naman. Ano ba yung kagagahang ginawa mo? Makikipagtalik ka rin lang bakit kay boss pa? Malapit na yung ikasal. Anong gagawin mo ngayon? What if buntis ka nga at saka posibleng mabuntis ka talaga ano? Lalo na kung wala siyang ginamit na proteksyon. Naku, ang laking problema niyan pag nagkataon. Lalo na pag nalaman ng fiancé ni boss. Pero bago natin problemahin ang tungkol sa kanya, ang mabuti pa, magtest ka muna. May ET ako rito, gamitin mo para makasiguro tayo. Kinuha nito ang bag at kinalkal, pero habang hinahanap nitong pregnancy test kit ay wala namang tigil ang bibig nito. Mabuti na lang at break time, kaya't walang nakakarinig sa mga sinasabi ni Sofel. I was drunk that time, kaya hindi ko alam kung anong mga pinagagagawa ko, basta't nagising na lang ako, nakatabi ko na siya sa kama, at parehas kaming walang saplot tapos kumikirot pa, yung gitna ko. Hindi ko naman ginusto yung nangyari isa pa sinabi ko na sa kanya, nakalimutan na lang namin ang namagitan sa aming dalawa. Pero friend natatakot ako, hindi pa ako handang maging ina Ayokong maging dalagang ina, baka, pag nalaman nila mommy at daddy itakwil nila ako. Emosyonal at problemadong wika niya sa kaibigan. Friend, I'm here. Iwan ka man ng lahat, pero hinding-hindi kita iwanan. Nandito lang ako, kami ng pamilya ko na handa kang tanggapin sa kabila ng pagkakamali mo. O heto, Dian, pumunta ka na sa banyo, mag-test ka na muna. Alam mo naman siguro kung paano gamitin to, di ba? Tanong nito na ang tinutukoy ay ang pregnancy test kit na hawak nito. Kinuha niya yon at saka nagtungo sa LR pumasok siya sa isang cubicle at isinagawa ang pregnancy test. Habang hinihintay ang resulta, ay parang tambol naman ang kanyang dibdib sa lakas ng tibok ng puso niya. Makalipas ang ilang minuto ay tinignan niya ang resulta, at ganoon na lamang ang panlulumo niya ng positibo, ang lumabas na resulta. Ayon na rin sa 20 linya. Hindi pwede to. Hindi, bulong niya. Pero kahit yata balibaliktarin niya ang test kit na hawak, ay hindi na magbabago ang resulta na dinadala niya ang bunga ng isang gabing pagkakamali. Isang gabi na hindi naman niya gugustuhing mangyari kung hindi siya lasing. Ngayon ay hindi niya alam kung anong gagawin. Kung sasabihin ba niya kay Alejandro na buntis siya o hindi. Pero kung sasabihin ba niya ay pananagutan siya nito. Malamang hindi dahil ikakasal na ito sa fiancé niya. Friend, nandyan ka pa ba? Tawag ni Sofa sa kanya sa labas ng kubiko. Mabilis siyang tumayo't lumabas ng kubiko. Sabay sa kaibigang tila nagulat sa kanyang ginawa. Sa balikat nito ay binuhos niya ang kanyang mga luha na para bang mababawasan ang bigat ng kanyang kalooban. I'm pregnant, Sofa. Impregnant, paulit-ulit na wika niya habang walang tigil sa pag-iyak. Eseli. Tandaan na hindi makakabuti sa'yo at sa babi mo kung iyak ka ng iyak. Ang mabuti pa, kumalma ka at makinig ka sa sasabihin ko. Okay ba? Anito kaya pinakawalan niya ito at luhaan ang hinarap ang kaibigan. Listen carefully. Una, hindi kasalanan ang babi mo na nabuo siya. Pangalawa, huwag mong sisihin ang sarili mo dahil ang sanggol na nasa sinapupunan mo ay isang blessing. Yan mula sa langit. Kaya dapat tanggapin mo siya ng buong puso, kahit nabunga pa siya ng isang pagkakamali. Ikatlo, nandito lang kami para sa'yo, lalo na ako lagi lang akong nandito. Pwede mong sandalan at iyakan anumang oras na gusto mo. But please huwag na huwag kang gagawa ng ikakapahamak ni Bobby, dahil malaking kasalanan sa Diyos yon. Naiintindihan mo ba ako? Tanong nito kaya napatango na lamang siya, at kinuha ng inaabot nitong tissue. Pinunasan niya ang kanyang luhaan mukha, at bago ay ikinuyom ng mahigpit ang kanyang kamay. May plano ka bang sabihin kay Sir na nagdadalang tao ka? Kung pananagutan niya ang pinagbubuntis mo abay, kung meron man siyang dapat na pakasalan, ikaw yun at wala nang iba. Nung hindi ka naman kasi niya ginalaw at sinamantala ang pagkalasing mo, hindi yan mabubuo. Or kung gusto mo naman ako ang magsasabi sa kanya, kung nahihirapan ka. Sabi nito na mabilis niyang iniling. Saka na parang hindi pa ako handang isawalat sa lahat na buntis ako
kung pwede sa atin na lang munang dalawa. Ayoko rin na makagulo ng relasyon ng iba. Ang mabuti pa halika na, bumalik na tayo sa trabaho. Yaya niya rito't nauna nang lumabas ng comfort room. Hindi mapigilang mapakunot ng noo ni Alejandro habang naglalakad siya patungo sa kanyang opisina nang mapansin niya si Isabela na nakapangalumbaba at tila napakalalim ng iniisip. Pero ang mas napansin niya ay ang bahagya nitong pagtaba. Pero konti lang naman at bumagay. Yun dito lalo at may katangkaran ang babae. Maya-maya'y bumuntong hininga ito at hinaplos ang tiyan kasunod ang pagsilay ng munting ngiti sa labi. Bigla tuloy siyang nagkaroon ng hinala. Dahil sa inakto nito, kaya nilapitan niya ito. "Can we talk?" Ani rito na mukhang ikinagulat pa nito. Pero mabilis ring nakabawi at formal siyang sinalubong ng tingin. "About what, sir?" Tanong nito, pero sinanyasan niya itong sumunod sa kanya sa fire exit kung saan walang taong makakarinig sa kanilang dalawa. "Umamin ka nga, buntis ka ba?" Diretsahan niyang tanong dito, bagamat mahina ang pagkakatanong niya. Alam niyang narinig nito, dahil bigla itong namutla at mabilis na nag-iwas ng tingin sa kanya. "Answer me please." Pakiusap niya rito, sabay hawak sa magkabilang balikat nito. Pero siniguro niyang hindi ito masasaktan. "Kapag ba sinabi kong, pananagutan mo ako? Kaya mo bang iwan ang fiance mo, kung sakaling nagbunga ang isang gabing, yon alang-alang lang sa anak mo? Kung hindi ang sagot mo, mananatiling walang kasagutan ang iyong tanong." Ani nito kaya napabitaw siya sa pagkakahawak rito, at hindi makapaniwala ang tinitigan ang mukha nito, bago bumaba ang kanyang tingin sa tiyan nito. Napaisip rin siya kung kaya nga ba niyang iwan si Luca, para lang mapanagutan ang bunga ng kanyang ginawa kay Win ng gabing yon. "Hindi ka makasagot, di ba? Hindi mo kaya pwede ba, huwag ka na ulit magtatanong kung buntis ako, o hindi kasi hindi mo naman ako kayang panagutan. Maiwan na kita, marami pa akong trabaho. Asikasuhin ko pa yung resignation letter ko." Sabi nito na ikinakunot lalo ng kanyang no. "Magre-resign ka? For what reason? Dahil ayaw mong makita kung unti-unting lumalaki ang tiyan mo? For goodness sake, Isabela, anak ko rin yan kung sakali mang buntis ka nga at may karapatan ako sa kanya." Naiinis na saan niya. "Kung sakaling iwan ko ba siya, hahayaan mo akong maging parte ng buhay ng batang dinadala mo?" Tanong niya rito. Pero nagbaling lang ito ng tingin sa ibang direksyon na ikinainit ng ulo niya. Pero pilis siyang nagpapakahirap niya, ay ina pa ng anak niya, kung totoo nga ang hinala niyang buntis ito. "Ayokong makasira ng relasyon," sabi nito kaya naguguluhan siyang napasabunot sa kanyang buhok. Ano ba talagang gusto mong mangyari? Ang panagutan kita o ang kalimutan rin ang tungkol sa anak ko? Katulad nung utusan mo akong kalimutan na lang ang namagitan sa atin. My goodness, Isabela, bata ang pinag-usapan natin dito. At kahit balibaliktarin mo man ang mundo, ako ang ama ng nasa sinapupunan mo. Wika niya. "Bahala ka basta huwag mo akong sisisihin kapag nagkagulo kayo sa oras na nalaman ng fiance mo na nabuntis mo ako." Sabi na lang nito na parabang sumusuko na. Nasagot rin nito ang tanong niya na buntis nga ito. "So inaamin mong buntis ka nga kagaya ng hinala ko?" Tanong niya rito na tinanguan na lamang nito, kaya nakahinga siya ng maluwag. Hindi niya akalain na mabubuntis niya ito. Pero bakit nga ba hindi? Hindi lang naman niya ito isang beses na inangkin, kung hindi maraming beses, at wala siyang ginamit na proteksyon. "Kung wala ka nang sasabihin o itatanong din, babalik na ako sa trabaho. Kung maaari, huwag mo na lang ipaalam sa ibang kondisyon ko ha. Ayokong pag-usapan ng mga tao. Sige na, mauna na ako. Paalam." Nito sa kanya at akmang tatalikuran na sana siya nang hawakan niya ang kamay nito, kaya napatingin ito ng diretso sa kanya. "Kailan ang check-up mo? Anong mga cravings mo? Nahihilo ka ba sa tuwing umaga? Nahihirapan ka ba sa paglilihi mo?" Sunod-sunod niyang tanong rito. Gusto niyang malaman ang pinagdadaanan nito. Gusto niyang maging parte ng pagbubuntis nito. Gusto niyang siyang magbibigay ng mga kailangan nito, lalo na mga gusto nitong kainin. Cravings. Marshmallows and chocolate syrup. Madalas rin akong mahilo at nakakahiya mang aminin, pero gustong-gusto kong naaamoy ka lalo na bago ako matulog sa gabi. At tungkol sa tanong mo, kung nahihirapan ba ako sa paglilihi? Ang sagot ko, dahil walang nagbibigay ng mga gusto ko. Hindi naman lingid sa kaalaman mo na naninirahan lang akong mag-isa sa bahay ko, kaya nga nagdesisyon na akong mag-resign, para doon na lang ako sa bahay. Bahagya naman siyang napatango. Ngayon ay alam na niya kung anong kanyang gagawin. Responsibilidad niyang ibigay ang lahat ng kailangan nito. Tutal, hindi naman ito mahihirapan ng ganoon kung hindi niya ito nabuntis. "Give me your address, pupuntahan kita sa bahay mo." Sabi niya, pero kinunan siya nito ng no. Bakit ka naman pupunta sa bahay?" Tanong nito. "Because I want, gusto kong malaman kung ayos ka lang ba.
kung safe ka at syempre, para matabihan kita. Gusto kong maging parte ng pagbubuntis mo. Gusto kong ako ang magbibigay at maglalaan ng mga gusto mong kainin. At, di ba sabi mo gustong-gusto mo akong naamoy bago matulog? O bakit parang ayaw mo eh? Paano kung malaman ang fiance mo nag-isip ka ba? Naiiritang tanong nito, pero sa halip na sagutin ay aliw siyang napatitig dito. Hindi niya alam na ang kite pala nitong mairita. Bigla na lang namumula ang mga pisnsh. Bigla tuloy siyang napaisip, kung ganoon rin ba ito noong gabing inangkin niya ito, bago siya tinulol. Tugon nito. Ang cute mo. Sige lang, mainis ka sa akin para maging kamukhang kamukha ko ang Bobby natin. Anya sabay tawa. Siya ulo ka ba? Ako ang magiging kamukha ni Bobby kasi ako ang mommy. Diyan ka na nga, nakakairita ka, sabi nito sabay walkout. Naiwan naman siyang natatawa habang napapakamot sa bato. Mukhang mahihirapan siyang mapalapit sa ina ng kanyang magiging anak. Pero gagawin niya ang lahat maibigay lang ang mga kailangan nito, lalo na ang suporta niya. At tungkol kay Luca, pag-iisipan niya kung anong magandang gawin dito. Tuluyan na ngang nagresign sa trabaho si Isabella, upang mas maalagaan niya na mabuti ang kanyang ipinagbubuntis. Wala namang palya sa pagbisita sa kanya si Alejandro. Madalas ay sa bahay niya ito natutulog, lalo na kapag nirequest niyang tabihan siya nito, para lang maamoy niya ito. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon ay napupuntahan siya ni Alejandro, kagaya ngayong araw. Nag-text ito sa kanya na hindi siya mabibisita, dahil abala ito at ang fiance nito sa pag-aasikaso ng kasal ng mga ito, kaya isinasantabi muna siya nito, bagay na ikinagagalit niya ng todo. Sa sobrang inis niya, ay nag-text siya rito na huwag na itong magpapakita sa kanya, at huwag na rin itong pupunta sa bahay niya. Alam niyang wala siyang karapatang mag-demand ng atensyon nito, pero kasalanan rin naman ito, dahil sinanay siya nito sa sobrang atensyon. Kahit anong request niya ay ibinibigay nito. Isang text lang rito na puntahan siya, para lang magpaluto ng kung ano-ano. Agad itong dumarating kahit pa nasa kalagitnaan ito ng meeting. Pero ngayong araw ay talagang binigo siya nito, kaya naisipan niyang magkulong sa kanyang kwarto. Inilok din niya ang gate at front door, para hindi ito makapasok kung sakali mang maisipan nitong puntahan siya. Ganun pala kahirap ang mamalimos ng konting atensyon sa taong may iba ng prioridad. Bigla tuloy niyang naisip na sumunod na lamang sa mga magulang sa ibang bansa, at doon na lang manganak at manirahan. Nasa malalim siyang pag-iisip nang marinig ang sunod-sunod na busina sa tapat ng kanyang gate. Mula sa kanyang kinaroroonan ay sinilip pa niya ang labas ng gate, kung saan nakatigil ang sasakyan ni Alejandro na nakasilis sa kanya, at sinasabing buksan niya ang gate. Pero umiling siya rito. Umalis ka na. Di ba sabi ko sa'yo, huwag ka nang pupunta dito at magpapakita pa sa akin. Anong ginagawa mo rito? Umalis ka na. Sigaw niya rito, habang nakatingala naman ito sa kanyang kinaroroonan sa veranda. Isabella, try to understand. Except you, may mga bagay rin naman akong kailangan kong asikasuhin. Katulad ng kasal niyo ni Luca mo. Kaya pinapaalis na nga kita para hindi ka na mahirapan sa sitwasyon mo. Ayan, inapalaya na kita sa responsibilidad mo sa akin. Kaya ko namang buhayin ang anak natin kahit wala ka. Sige, umalis ka na at huwag kang mag-alala. Alagaan ko ang anak natin, para kahit papaano makampante ang kalooban mo. Putol niya sa sinasabi nito, bago tumayo mula sa pagkakaupo. The heck naman Ano bang gusto mong gawin ko? Isa lang ang katawan ko. Gustuhin ko mang puntahan ka on time, para lang ibigay ang gusto mo. Hindi ko magawa, dahil may personal na mga bagay rin naman akong kailangang unahin. Sana naman kahit ikaw man lang maintindihan yon. Huwag ka naman sanang tumulad kay Luca na sarili na lang ang iniisip. Konting pangunawa naman Napapagod din naman ako. Sana man lang isipin mo rin ang kalagayan ko. Sana maisip mo man lang itanong kung kamusta ako. Kaya sabihan na, magpahinga ka rin kahit saglit. Mahalaga kayo ni Bobby at ayokong mawala kayo sa akin kaya please lang, huwag ka namang magali. Kahit pagod ako sa pag-aasikaso ng kung ano-ano, dito pa rin ako dumidiretso, para kahit papaano, hindi kita tuluyang mabigo. Wika nito dahilan para makagat niya ang kanyang pang-ibabang labi. Bigla siyang nakaramdam ng konsensya. Hindi niya alam na napapagod rin pala ito, tapos dumagdag pa siya. Para tuloy ang sama niya rito. At para makabawi ay nagpasya siyang papasukin na ito, para makapagpahinga kahit papano. Anong gusto mong merienda? Tanong niya rito nang makaupo na ito sa sofa. Mukha kasing hindi pa ito kumakain ng kahit na ano gayong hapon na. Anything basta gawa mo, sabi nito habang niluluwagan ang suot na kurbata. Okay, igagawa na lang kita ng egg sandwich at kape. Saglit lang, anya bago ito iniwan sa salas at dumiretso sa kusina.
Gumawa siya ng 2 eggy sandwich bago nagtimpla ng kape. Pagkatapos ay inihatid na niya iyon kay Alejandro na nakasuot na lang ng puting sando at boxer shorts nang lumabas siya dito. Dito ako matutulog tonight para makabawi naman ako sa pambabaliwala ko sa'yo kanina. Sabi nito na tinanguan na lamang niya. Wala namang problema sa kanya na doon na ito matutulog dahil may nakalaan naman siyang silid para dito. Tinatabihan lang siya nito habang nagpapaantok at lumilipat rin kapag tulog na siya. Sa 3 buwan noong pagtulog sa kanyang bahay, ay wala pa ulit nangyayari sa kanila. Niyayakak siya nito't nilalambing, pero hanggang doon lang sila. Siguro takot na itong gumawa ng isa pang pagkakamali kaya ganun. Ikaw ang bahala. O sige na, maiwan muna kita. Magluluto lang ako ng dinner natin, magpahinga ka diyan ng mabuti. Kung gusto mo umidlip ka muna sa silid mo, gigisingin na lang kita kapag kakain na. Saad niya rito, pero nanatili lang itong titig na titig sa kanya, kaya bigla siyang nakaramdam ng pagkailang. Are you sure na kaya mo? Hindi mo kailangan ng pulong ko, tanong nito na marahan niyang inilingan. Sabi mo pagod ka kaya magpahinga ka. Kaya ko namang kumilos, buntis lang naman ako hindi baldado. Wika niya na kinatawan nito sa katumango-tango, kaya hindi niya mapigilang mapatitig dito ng matagal. Huwag mo akong titigan ng ganyan, baka magasala na naman ako. Sabi nito, pero halos bulong na lamang ang itong sinabi, kaya lang ay malinaw na malinaw niyang narinig, pero nagpanggap siyang hindi yon narinig. Masama bang titigan ng ama ng babi ko? Kunway inis niyang tanong dito, na mukhang ikinaalarma nito, dahil bigla itong tumayo't lumapit sa kanya. Akala niya ay kung anong gagawin nito, pero mahinang pitik sa noo ang ibinigay nito sa kanya, kaya napahawak siya sa parteng pinitik nito. Ang cute ng mommy ng babi ko, nakakagigil. Halika na nga, tutulungan na lang kitang magluto. Alam mo namang ayokong mapapagod ka, sabi nito sabay akbay sa kanya at tigin niya patungo sa kusina. Nagpatinod naman siya, mas gusto kasi niya ang ideya nitong tulungan siya sa pagluluto. Pakiramdam ni Alejandro ay ang bilis ng panahon, habang pinagmamasdan niya si Isabela, at ang tiyan nitong may kalakihan na. 5 buwan na ang ipinagbubuntis nito, pero parang nasa 7 na kaya'y lagpas pa, dahil may kalakihan. Noong magbuntis, parang noong nakaraan lang ay hindi niya mapaniwalaan na buntis ito, dahil sobrang flat ng tiyan nito. Ngayon naman ay parang nahipan ang tiyan nito na kagaya ng isang lobo. Bigla tuloy niyang naalala na sa next check-up nito, malalaman na nila ang gender ng baby nila at next month rin, ay ikakasal na siya, kay Luca na wala namang ibang ginawa, kung hindi ang talakan siya, patungkol sa mga walang kakwenta-kwentang bagay, kaya sa halip na sa bahay niya umuwi pagkatapos ng trabaho, ay mas pinipili pa niyang kay Isabela umuwi para na rin may kasama ito. Mukhang malalim ang iniisip mo May problema ba? Tanong sa kanya ni Isabela na maupo ito sa tabi niya, at marahang haplusin ang tiyan nito. Sinulyapan muna niya ito at pagkuway ngumiti rito, saka nakigaya sa ginagawa nitong paghaplos sa tiyan nito. Kagaya pa rin ng dati, tugon niya bago kinintalan ng halik ang ibabaw ng tiyan nito. Mukha namang nageks nito ang ibig niyang sabihin, dahil napatango ito bago nahiga sa sofa at umunan sa kanyang mga hita. Nakasanayan na rin ito na gawing unan ang mga hita niya, at siya naman ay sanay nang ginagawa siyang unan nito. Hindi pa rin ba siya nagbabago kahit konti? Ikakasal na kayo mahirap yung ganyan, komento nito sabay hikab. Alam niya ang oras na para sa pagpapahinga nito. Nasanay na rin siya sa oras ng pagtulog nito tuwing hapon. Kaya nga bigla tuloy ako nagdalawang isip kung dapat ko ba siyang pakasalan o hindi. Para kasing ang layo niya sa babaeng gusto kong maging asawa. Baka naman may advice ka diyan, bigyan mo naman ako kahit na ano. Sabi niya hoping na mapapayuhan siya nito kahit na papaano. Ano bang dahilan at gusto mo siyang pakasalan? Mahal mo ba siya? Masaya ka ba kapag magkasama kayo? Sunod-sunod nitong tanong kaya, bigla siyang napaisip. Masaya nga ba siya? Mahal pa nga ba niya si Luca? At ano nga bang dahilan kung bakit niya ito pakakasalan? Mahal, hindi ko na alam Hindi na kasi siya ang babaeng minahal ko dati. Malayong-malayo na siya sa Luca na sobra kong hinahangaan. Simula noong pasukin niyang mundo ng fashion industry, bigla na lamang siyang nagbago. Wala na akong maramdamang saya kapag kasama ko siya. Sa palagay mo ba dapat ko pang ituloy ang aming kasal? Tanong niya rito na ikinakibit nito ng balikat. Kung hindi ka na pala masaya bakit mo pa pakakasalan? Kung alam mo sa sarili mong hindi ka na masaya at hindi ka na sigurado sa nararamdaman mo, bakit mo naman itatali ang sarili mo sa kanya? Sa bandang huli, pareho lang naman kayong mahihirapan kapag pinilit nyo ang isang bagay. Kaya hangga't maaga pa, mag-isip-isip ka na bago pa mahuli ang lahat. Think carefully, piliin mo kung sino o ano ba talagang magpapasaya sa'yo.
Sabi nito kaya napangiti siya sa sinabi nito. Magsasalita pa sana siya na mapansin niyang nakatulog na agad ito, kaya malaya niyang napagmasdan ang mukha nito. Makalipas ang ilang sandaling pagtitig sa mukha nito ay dinampian niya ito ng halik sa labi. Kung gawain na nitong matulog habang nakaunan sa kanya, siya naman ay gawain ng nakawan ito ng halik, at kapag nagigising ito ay umaakto siyang parang walang ginawa. Sa ilang buwang lagi silang magkasama ay kilala na niya ang ugali nito, ang mga gusto at ayaw nito, at kung kailan maganda ang mood nito na pwede niyang tuksuhin nang hindi siya nabubugbog. Sa pabago-bago nitong mood, pakiramdam niya ay hindi na makukumpleto ang araw niya kapag hindi niya ito nakikita. Parang unti-unti na siyang nahuhulog dito, o baka mas tamang sabihin na mahal na nga niya ito, at hindi lang simpleng pagkagusto ang kanyang nararamdaman para dito. Kaya siguro nagdadalawang isip na siya kung pakakasalan pa ba niya si Luca o hindi na. Iyon nga lang ay hindi niya masasabi dito ang totoong nararamdaman, dahil baka isipin itong sinasamantala niyang sitwasyon at ang kalagayan nito. Kaya hanggat maaari ay itinatago na lang niya sa pang-aasar dito, kahit na alam niyang pikon ito. Pwede bang ikaw na lang ang piliin ko? Kayo ng Bobby natin. Pwede bang buuin na lang natin ang pamilya natin? Ikaw, ako, as si Bobby. Posible bang may maramdaman ka rin sa akin kagaya ng nararamdaman ko para sa'yo? Posible kayang mahalin mo ang isang katulad ko? Tanong niya, pero halos bulong na lang iyon. Baka kasi magising ito at bigla na lang siyang kumprontahin, at baka maging sanhi pa iyon ng hindi nila pagkakaunawaan. Mawawala na ang lahat sa kanya, huwag lang ang kanyang mag-ina. Kaya niyang mabuhay ng walang anumang yaman sa mundo. Pero ang mabuhay na malayo sa kanyang magiging supling at sa ina nito ay parang isang parusa para sa kanya. Kaya niyang mawala si Luca sa buhay niya, dahil ganon ang ipinaparamdam nito sa kanya. Kabaliktaran ni Isabella, na parang laging hinahanap ang kanyang presensya. Wala sa sariling napangiti siya na makitang kumibot ang labi ni Isabella, na para bang nananaginip na maganda. Lalo na nang ngumiti ito. And God knows kung gaano niya kagustong makita ang ngiting iyon ng dalaga. Sa tuwa niya ay muli niya itong dinampian ng halik sa labi. Pero nagulat siya nang bigla itong nagmulat ng mga mata. Pero muli ring pumikik at mas isiniksik ang sarili sa kanya. Umuungol pa ito na animoy may sinasabi, kaya pinakinggan niyang mabuti kung anong sinasabi nito. Pero sa kasamaang palad ay hindi niya maintindihan. Madaya, komento niya, pero kahit hindi niya maunawaan ang sinabi nito, habang tulog ay masaya pa rin siya. Dahil sa pagkakayakap nito sa kanyang braso na parabang ayaw na siyang pakawalan kahit na kailan. Parang siya lang ayaw na niya itong pakawalan. Pero may karapatan ba siyang ariin ito? Lalo na at ikakasal na siya. Pero aminin lang ni Isabella na may nararamdaman ito sa kanya, ay agad siyang aatras sa kasal nila ni Luca, para ito na ang pakasalan niya. Kababa na sana sa sala si Isabella, nang bigla siyang mapahinto nang marinig niyang may kausap sa telepono, si Alejandro. Base sa tono ng boses nito, ay parang nag-alala ito sa kausap nito. Bigla tuloy siyang nakadama ng paninibugho sa taong kausap nito, na alam niyang walang iba kundi si Luca. Yung ginawa na niyang lahat para mapansin ang binata at mas piliin sila nito kesa sa babaeng iyon, pero mukhang kulang pa rin. Kahit yata anong gawin niya, ay hinding-hindi lalagpas ang pagiging magkaibigan at ina ng Bobby nito ang tingin sa kanya ni Alejandro. Para dito, inalayan siya ng sanggol na dinadala niya. Nothing more. Kahit kailan ay hindi siya magugustuhan nito, kagaya ng pagkagusto niya rito. Bigla tuloy bumigat ang dibdib niya. Parang hindi na niya mabibigyan ng buong pamilya ang sanggol na nasa kanyang sinapupunan. Mukhang tuluyan ng magiging bastardo ang kanyang anak. Lalo na at malapit ng ikasal ang ama nito. Tuluyan na silang magiging ikalawa lang sa buhay nito. Dahil sa naisip ay bigla na lang siyang naiyak. Kahit kailan hindi niya naisip na magiging ikalawa lang siya sa buhay ng kahit na sinong lalaki. She deserves to be the first. Pero ano bang magagawa niya? Wala nga ba siyang magagawa? Kung isipin niyang mabuti, marami siyang magagawa at isa na roon ang lumayo kay Alejandro habang maaga pa. Pero saan naman siya pupunta? Ito na ba ang tamang panahon para sumunod siya sa kanyang mga magulang sa ibang bansa? Sa kalagayan niyang yon ay iyon na lang ang magagawa niya. Tama, iyon ang gagawin niya at itataon niya ang kanyang pag-alis sa araw ng kasal ni Alejandro. Kung hindi niya ito maangkin ng tuluyan, siguro ipapaubaya na niya ito sa totoong nagmamay-ari dito. At iyon ay walang iba kung hindi si Luca. I'm sorry baby, pero kailangan na nating pakawalan ang daddy mo eh. I'm sorry kung ilalayo kita sa kanya. Kahit kasi anong gawin ni Mommy balewala. Kahit kailan hindi siya magiging atin. Mahal ko naman siya eh. Pero hindi niya kayang ibalik ang pagmamahal na yon. Nasasaktan lang ako sa kaalamang may mahal siyang iba. At tawad kung magiging selfish si Mommy ha.
At sa palagay ko ang paglayang gagawin natin sa daddy mo ang pinakatamang gawin. I'm sorry baby, sambit niya sabay puna sa kanyang mukha. Maya-maya ay narinig niya ang mga yabag ni Alejandro na palapit sa kanyang silid, kaya mabilis niyang inayos ang sarili at sinigurong hindi mahahalatang galing siya sa pag-iyak. Isabella, are you awake? Tanong ni Alejandro sa kanya habang kumakatok. Siguro magpapaalam ito na alis muna para puntahan ang fiance nito. Fiance. Isang salita pero ang lakas ng sampal ng katotohanan sa kanya. Ipinapamukha talaga ng isang salitang, yun nawala lang siya, para kay Alejandro. Bakit? May kailangan ka ba? Tanong niya rito sa nanginginig na boses. Pwede mo bang buksan ang pinto? Tanong nito kaya tumayo siya at lumapit sa pinto. Binuksan niya iyon bago bumalik sa kama. May sasabihin ka ba? Tanong niya na maupo ito sa tabi niya at masuyong haplusin ang kanyang tiyan, kaya napatitig siya sa mukha nito. His face na hinding-hindi niya makakalimutan saan man siya magpunta. Magpapaalam lang sana ako sa'yo. May sakit kasi si Luca and she's looking for me. Pero huwag kang mag-alala, tatawagan naman kita. Maya-maya, para i-check ang lagay mo, basta huwag ka na lang masyadong magkikilos. Papupuntahin ko rito si Chaisel para may kasama ka. Anito kaya lihim siyang napatiim ng bagang. Nasasaktan siya, inaamin niya yon, pero sino ba siya sa buhay nito para pigilan ito sa gagawin nitong pagpunta sa fiance nito? She's just a nobody, iyon ang totoo. Okay lang, kaya kung mag-isa. Huwag mo nang abalahin si Sofa sa kanyang trabaho, dahil may pamilyang sinusuportahan yon. O sige na, umalis ka na, baka mamatay pa ang babaeng yon kapag hindi mo pa pinuntahan. Sabi niya, pero sa isip na lamang ang mga huling katagang sinabi niya. Pinalis niya ang kamay nito at umayos ng higa sa kanyang kama. Pakilok na lang yung pinto pag alis mo, dagdag pa niya bago ito tinalikuran ng higa. Rinig niyang bumuntong hininga ito at tila nahihirapang magdesisyon kung iwanan ba siya para puntahan ang kasintahan nito o mananatili sa kanyang tabi. Pero makalipas ang ilang sandali, ay naramdaman niyang umalis ito sa kanyang tabi at kinintilan siya ng halik sa noo bago ito lumabas sa kanyang silid. Nang mawala ito ay marahan siyang sumulyap sa pinto at saka bumangon. Bumaba siya ng kamat lumapit sa may veranda. Mula doon tinanaw niya si Alejandro na pasakay na ng kotse nito. Pero bigla itong tumingin sa gawin niya at para bang hirap na hiyap umalis. Malungkot naman siyang kumaway rito na ginantihan naman ito bago tuluyang sumakay ng sasakyan at nagmaneho palayo. Nang mawala na ito, nagdesisyon siyang umalis ng bahay para mamasyal at libangin ang sarili. Hindi niya kayang manatili sa bahay dahil alam niyang mamimiss lang niya doon si Alejandro. Hindi na siya sanay na hindi ito nakikita. Nasanay na kasi siyang halos doon na tumira ito sa bahay niya, kaya ngayon ay hirap na hiyap siyang mag-isa. Matapos niyang magbihis at ayusan ang sarili, ay lumabas na siya ng kanyang silid, bitbit ang kanyang bag at susi ng sasakyan. Buong inga siyang bumaba sa salas at dumiretso sa garahe, kung saan naroroon ang kanyang kotse. Medyo matagal na rin niya itong hindi nagagamit, dahil sa tuwing may pupuntahan siya, ay ipinagmamaneho siya ni Alejandro. Si Alejandro na ilang minuto pa lang na nakakaalis, pero sobra-sobra na niyang namimiss. Kung ngayon pa lang ay ganito na ang pangungulila niya sa binata, paano pa pag nakaalis na siya? Pero sabi nga ng iba, bahala na si Batman. Siguro naman masasanay din siya kapag tumagal nang hindi niya ito nakikita. 2 linggo na ang lumipas mula nang magpaalam si Alejandro kay Isabella, pero hanggang ngayon hindi pa rin ito nagpapakita sa kanya. Ni tawag o text ay wala. Labis niya yung dinamdam. Mabuti na lang at dinadalaw siya ng kaibigan niyang si Sofa, kaya kahit napapaano ay nababawasan ang lungkot na kanyang nararamdaman. Sinasamantala naman niya yon upang magpatulong dito sa pag-aayos ng kanyang mga dokumento at pasport na mabilis naman niyang naayos, palibhasay sanay na sa pag-aasikaso ng kung ano-ano. Mahilig kasi itong mag-travel kasama ang pamilya, kaya sisiw lang dito na ayusin ang kanyang mga kailangan. Friend, sigurado ka na ba talagang pupunta ka na sa Europe? Paano na si Sir Alejandro? Paano na baby niyo? Kaya mo ba talaga siyang ilayo sa kanyang ama? Tanong ni Sofa sa kanya, kaya saglit siyang napahinto sa ginagawang paglalagay ng kanyang mga mahahalagang papeles sa isang envelope at sinulyapan pa nito. Anong paano? Di ba nga kinalimutan na niya kaming mag-ina? It's more than 3 weeks nang lumipas simula nang magpaalam siya sa akin. Nangako siya pero anong ginawa niya? Hanggang ngayon ni Anino wala. Siyempre nga naman mas importante ang babaeng, yon kaya sa aming mag-ina. Sino ba naman kami sa buhay niya, di ba? We're just a nobody at mas makakabuti sa aming lahat kung lalayo na lang ako. Kami ng babi ko.
Kapag nagtanong siya kung nasaan kami, ang sabihin mo hindi mo alam. Doon na lang siya sa luka niya. Pakihanap na rin ng buyer ng bahay ko, baka kasi doon na kami sa Spain manatili for good. Sabi niya bago isinukbit ang kanyang bag. Gayong araw na ang kanyang alis patungong Spain, at wala na siyang balak pang bumalik sa Pilipinas. Kung importante talaga kay Alejandro ng babi nila, madali lang para dito na hanapin ang kinaroroonan niya, lalo na't marami naman ang koneksyon. O sige, mukhang hindi na rin naman kita mapipigilan sa gusto mong gawin. Ang mabuti patulungan na kitang ibaba ang gamit mo. Presenta nito kaya tumango na lamang siya at nauna nang lumabas ng kanyang silid. Friend, ikaw na bahala dito sa bahay ko ha. Don't worry, bibigyan kita ng komisyon kapag naibenta mo. Ikaw na rin ang bahalang magpresyo. Nasa kwarto ko naman, mga kailangan mong papeles. Kumpleto na yon at wala ka nang magiging problema. Sana makadalaw kayong mag-anak doon sa akin, ha? At huwag mong kalilimutan ninang ka ng babi ko. Anya sa kaibigang nakasunod sa kanya, pababa ng hagdan. Ako nang bahala sa lahat basta mag-ingat ka sa flight mo. Malungkot na wika nito, pero hindi na niya ito pinansin, dahil itinuon niya ang kanyang atensyon sa mga steps ng hagdan. Isa pa, ayaw rin naman niyang magpaalam ng silang dalawa, dahil alam niyang magkikita rin naman sila, kapag binisita siya ng mga ito sa bansang pupuntahan niya. Nang makalabas sila ng gete ay sinulyapan niya ang bahay na naging saksi kung paano nabuo ang damdamin niya, para kay Alejandro, pero agad din siyang sumakay sa loob ng van na maghahatid sa kanya sa airport. Hindi na dapat niyang alalahanin si Alejandro, dahil masaya na ito sa piling ni Luca. Kuya, pakisakay na, agad namang tumalima. Sumakay ito ng van at tumabi ng upo sa kanya. Kinuha nito ang isang bottled water, na hindi niya napansin ngang sumakay siya sa van. Oh, baka mauhaw ka, uminom ka muna, maganda ng hydrated lalo na sa init ng panahon ngayon. Isa pa, mas maganda sa buntis ang palaging umiinom, para iwas heat stroke. Sabi nito habang binubuksan ang bote ng tubig. Matapos buksan ay ibinigay sa kanya. Nag-aalangan naman niyang kinuha yon at uminom ng ilang lagok, bago ibinalik dito at saka umayos ng upo. Matagal pa ba? Baka malete na ako sa flight ko. Tanong niya sa kaibigan sabay sulyap sa suot niyang wristwatch. 1:00 ang flight niya, at 11:30 na kaya hindi niya mapigilang mag-alala, dahil may kalayuan ang bahay niya sa airport. Saglit lang, kinukuha pa ni Kuya, yung isang bagahe mo. Ani sofa kaya tumango na lamang siya habang panay ang hikab. Umidlip ka muna kaya, gigisingin na lang kita kapag nasa airport na tayo. Mukhang antok na antok ka na eh. Suhestyon nito. O sige, bigla kasi akong inantok eh. Gisingin mo ako ha, si Bobby kasi napakaanok. Natatawang saad niya, bago hinaplos-haplos ang kanyang tiyan ng may ngiti sa labi. Nang hindi na niya mapigil ang antok, ay umayos siya ng upo at saka pumiki. Mabilis naman siyang hinila ng antok, kaya hindi na niya nalaman kung ano mga nangyayari sa kaniyang paligid. Nagising siya sa pakiramdam na may humahaplos sa kanyang ulo at mayat-mayang paghalik sa kanyang noo, kaya bigla siyang napamulat at napabalikwas ng bangon, kaya lang ay bumungad sa kanyang may kadilimang paligid, pero hindi yun naging hadlang para makababa siya ng kama. Sino ka? Nasaan ako? Kinakabahan niyang tanong habang humahakbang paatras. Hindi kasi niya makita ang mukha ng lalaki, dahil masyadong malamlam ang ilaw na nasa may pinto ng silid na kinaroroonan nila. Mula sa kama nakita niyang bumaba ang lalaki, at humakbang patungo sa kinaroroonan niya, kaya bigla siyang naalarma. Naghagilas siya ng bagay na pwedeng gamitin, para protektahan ang sarili nang bigla niyang mapansin ang isang vese sa ibabaw ng kabine. Mabilis niyang kinuha yon at inaro sa lalaking isang hakbang na lang ang layo sa kanya. Sino ka? Saan? Sabihin mo. Anong kailangan mo sa akin? Kasabwat mo ba yung kaibigan ko? Alam mo bang lete na ako sa flight ko? Nanggagalaiting tanong niya rito, sabay wasiwas ng hawak niyang vese sa ere, pero sa isang iglap ay nawala, yun sa kanyang kamay. Sa sobrang galit niya sa lalaking nasa harapan, ay pinaghahampas niya ito sa dibdib gamit ang kanyang mga kamay. Pero mukhang baliwala lang. Yun dito nang mapagod ay napaupo na lamang siya sa sahig at napaiyak. Oh the heck, anong pamilyar na boses. He's withered, don't see why, it's me, Alejandro, dagdag pa nito. Binuhat siya nito pabalik sa kama, pagkaisagli itong nawala sa kanyang tabi, kasunod ang pagkalat ng liwanag sa kabuuan ng silid. Bon. Hindi makapaniwala ang sambit niya sa pangalan nito, habang ito naman ay matamis na nakangiti sa kanya. Yes withered, it's me, sabi nito. Nandito na ako, nagbalik na ako sa inyo ni Bobby, at kahit kailan hindi na ako muling aalis pa. Hindi ko na kayo ulit iwan, tanga ko.
So sorry kung ngayon lang ako nagpakita sa'yo, pero isa lang ang sigurado ko. Hindi na tayo maghihiwalay pang muli. Dagdag pa nito kaya napahagulgol na lamang siya ng iyak. Kung ano man ang galit na meron siya, para dito nang iwan siya nito, ay parang bulang biglang naglaho, at ang tanging naiwan ay ang pagmamahal. Akala ko kinalimutan mo na kami, akala ko hindi mo na kami babalikan, akala ko. Hindi na niya natapos ang kanyang sinasabi nang angkin nito ang labi niya. Nagulat man saglit lang yon, at agad rin niyang tinugon ang halik ng lalaking minamahal. I love you sweetheart, I love you so much. Don't CRY, I'm here at hindi na ako muling alis pa. Sorry kung natagalan, may mga inayos lang ako sa pagitan namin ni Luca at ngayon masasabi ko na sayong ikaw ang gusto kong pakasalan. Gusto kitang makasama habang buhay. Kayo ni Bobby, sana pumayag ka. Mahabang sabi nito nang maghiwalay ang mga labi nila. I love you too and I'm so sure na gusto rin kitang makasama habang buhay, pero pahingi pa ng kiss. Bitin eh. Sabi niya rito na ikinatawa nito, pero ibinigay rin naman ang gusto niya. Isang buwan matapos alukin ng kasal ni Alejandro, si Isabella, ay ginanap ang kanilang civil wedding. Ayaw kasing pumayag ni Isabella na magpakasal sila sa simbahan, dahil malaki na raw ang tiyan nito, at nahihirapan na itong kumilos, at dahil ayaw rin naman niya itong mahirapan pa ng husto, kaya pumayag na rin siya. Kaya lang ay may kondisyon at iyon ay magpapakasal sila sa simbahan, matapos nitong manganak na sinang-ayunan naman ito. Dahil nga buntis na ang asawa at nahihirapan na itong magkikilos ay hindi na sila nag-honeymoon. Hindi naman na kasi kailangan. Yon, dahil mas nauna na itong nabuntis, kaya sa kanilang pag-iisang dibdib, kaya nanatili na lang sila sa bahay. Pero ipinangako niya sa sariling babawi siya kapag kinasal sila sa simbahan. Sisiguraduhin niyang susulitin niya ang kanilang honeymoon, but for now, magfo-focus muna siya sa kanyang asawa na wala yatang sandali na hindi siya pinapangiti, dahil sa bawat araw na lumilipas ay pinaparamdam nito sa kanya kung gaano siya nito kamahal. Hindi rin naman siya pumapalya na iparamdam dito kung gaano niya ito kamahal sa isip, kilos at gawa. His sweetheart, pukaw niya sa asawang kasalukuyang nakahiga sa isang malaking duyan na nasa ilalim ng 2 puno, habang nagbabasa. Sinulyapan naman siya nito at pagko'y itiniklop ang libro, at ipinatong sa tabi. Bago siya sinenyas sa natumabi rito na ginawa naman niya. Tapos ka na ba sa trabaho mo sweetheart? Tanong nito sabay yakap sa kanya. Nginitian naman niya ito at puno ng pagmamahal na hinagkan sa noo sa kaginantihan ng mahigpit na yaka. Tapos na po ako aking mahal kaya pwede na akong makipagbonding sa'yo, anya. Inabot niya ang kamay nito at dinala sa kanyang labi at binigyan ng munting halik bago hinaplos ang tiyan nito. Kulang-kulang 2 buwan na lang at manganganak na ito. At excited na siyang mamasid ang kanilang Bobby girl. Wala naman kasing problema sa kanya kung babae o lalaki ang Bobby. Basta healthy ay masaya na siya. Sweetheart, umaming ka nga, kasabwat mo si Sofa ano sa mga plano mo dati? Tanong nito bahagya naman siyang natawa sa tanong nito. Ang tagal na nun, pero hindi pa rin pala nito nakakalimutan, pero sa totoo lang ay si Sofa ang kanyang naging mga mata, habang abala siya sa pag-aayos sa mga bagay-bagay na may kinalaman sa dating fian. Nung una, nahihirapan siyang hiwalayan si Luca, dahil hindi talaga ito pumapayag at nagwawala pa na nauwi sa pagtatangka nitong mag-suicide. Pero kalaunan ay tinanggap na rin nito ang katotohanang hindi na niya ito mahal, sinisisi pa nga nitong sarili, dahil naging pabaya ito at nawalan ng oras sa kanya, which is totoo naman. Pero hindi naman niya ipinaparamdam na sinisisi niya ito. Baka kung hindi ito naging pabaya ay hindi niya asawa si Isabella ngayon at baka wala silang munting anghel na hinihintay na iluwal sa mundo. In short, thankful talaga siya sa dating kasintahan, at dalangin pa rin niya, na sana makahanap ito ng lalaking nararapat dito. Basta siya sobra-sobra ang saya sa piling ng kanyang asawa. Akala ko nakalimutan mo na ang tungkol diyan. Hindi pa pala pero tama ka nga sweetheart, kasabwat ko siya sa laha. Siya rin ang nagsilbing mga mata ko, habang malayo ako sa'yo, but I hope na hindi ka nagsisisi na pinakasalan at minahal mo ako kasi kung akong tatanong mo. Very thankful ako sa mga nangyari kasi kung hindi kita nabuntis. Hindi kita mamahalin at hindi rin kita misis ngayon. Baka wala rin akong munting anghel soon, saad niya. Thankful din naman ako kasi sinagip niyo ako ni Bobby sa matinding kalungkutan, dahil sa paghihiwalay namin ni Javier, dati. But you know what? Hindi pa rin ako lubusang makapaniwala na ang boss ko dati asawa ko na at amo pa ng Bobby ko ah. Nung una nga hindi ako makapaniwala that I'm carrying MY boss's baby but now MY beloved husband na and he. I love you so much, sabi nito. Hindi naman niya mapigilang mapangiti, dahil sa mga sinabi nito. I love you too sweetheart, but I have a suggestion.
Gusto mo bang taong-taon ay dadaanin sa iyong sinapupunan ang babi natin? Mas maraming anak mas masaya, biro niya rito, pero pinaningkitan siya nito ng mga mata. Sweetheart naman, ginawa mo naman akong paanaking ano, pig na sunod-sunod ang panganganak. 3 years gap lang ang gusto ko bago ulit natin sundan si Bobby. Hindi rin naman madali na magpalaki ng bata. Ngat may pera tayo, pero mas maganda kung focus muna tayo sa isa't saka gusto mo ba kada taon ilang beses ka lang nakakaskor? Tanong nito kaya napahagalpak siya ng tawa sabay sagot ng no. Sino ba namang asawa ang gugustuhin na limitado lang ang maliligayang gabi? Pero sigurado siyang hindi siya yon dahil matagal na siyang nagtitiis na hindi maka-score sa kanyang asawa. Ayaw naman niyang ilabas sa ibang babae ang init ng kanyang katawan, at ayaw rin niyang masira ang kanilang pamilya, kaya niyang magtiis. Huwag lang masira ang pamilyang binuo niya. 3 years gap, okay na ko doon. Kung gusto mo 5 pa, para mas focus tayo sa ating munting anghel. Siyempre, pag well-guided si Bobby. Happy si Daddy. Anya kaya napapailing na umunan sa kanyang dibdib ang asawa. Puro ka talaga kalokohan, sweetheart. Pero kung saan ka masaya-masaya na rin ako. Siyempre wala naman akong hindi gagawin para sa iyo eh. Basta para sa ikakasaya mo ang mabuti pa kantahan mo na lang ako pampaantok ko. Hirit nito kaya napanguso siya. Ginagawa mo naman akong singer na kumakanta ng lulabi para sa iyo eh. Pero kung may kapalit na kiss bigla siyang. O kanta na, utos nito sa kanya. Pero umiling siya dahilan para magsalubong ang mga kilay nito. O bakit na naman? Tanong nito na para bang naiinis sa kanya. Bitin too fast naman kasi dapat lagyan mo ng konting intimacy, sweetheart. Konting panunukso at medyo tagalan mo. Sabi niya. Ganun pa ang niloloko mo naman ako eh. Pero sige na nga dahil makulit ka. Saad nito bago siya muling hinalikan, but this time medyo matagal na kaya lihim siyang napangiti. Ngiti ng tagumpay. Matapos siyang pagbigyan nito ay ginawa na niya ang gusto nito. Kinantahan niya ito ng isang awitin na siya na mismo ang nagkompose para dito. Isang awitin na nagpapahayag ng kanyang pagmamahal sa babaeng pinakamamahal at mamahalin habang buwakas. TNNET. Winnie Isabella Jonathan Javier Baron Alejandro Chrysel, Sofa Jenel Luca.